So what's up mga kabilog, come back dito sa DJames TV. So ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog. Daily vlog na lang muna sa ngayon, wala pa kaso maisip na content. Pero gagawa ko kayo ng content, try ko kung maturuan ko kayo kung paano mag-build ng arcade. Pa ngayon, date na lang muna siguro sa mga build ko. So marami kasi tayong tinapos na karaan. Hindi ko talaga magawa ng video. Kumuha na rin ako ng makakasama sa paggawa. Ngayon, tayo natin maggawa ng vlog. Kasi dalawang bandaan tayo hindi nakapag-upload ng mga videos natin. Tsaka wala tayong update. So yun, dito makikita nyo. Yan, madilim. Yan. So masikip na talaga yung bahay ko. Pero may warehouse na tayo kung saan ginagawa yung box. Pero mas gusto ko kasi, mas comfortable ako pag dito ko ginagawa yung mga arcade machine. So tulad nito. Yan. So 7 piraso, puno na yung bahay ko. Si Insan. So yung kasama kong gumagawa. So ito, tulad nito, puno pa kasi. Kaya pagawa ko muna siya ng wiring. So kanina pa yan. So kahit tulog ako, masipag talaga yan. So tumatao pa. So yun mga bilog, siguro gagawa ko ng vlog about dito sa nakikita nyo sa likod ko. Itong 43 inch. Kasi bihira to, tsaka madalang talaga orderin. So si client kasi si Social Space. So nagpagawa siya sa akin ng 7 ganito kalalaki, 43 inches na Gen Z build. Bakit tinawag kong Gen Z build? Yung iba naghahanap ng controller. So hindi ko nilagay yung controller kasi hindi siya magiging classic style. So pag sinabing Gen Z, ito yung medyo modern games na, yung mga year 20s na yung games. Pero yung button function tsaka analog is classic pa rin. Kasi yung mga traditional arcade machine kasi natin yung mga kabilog is meron siyang, tawag ito, what we call the controller. Ito kasi yung controller niya, naka-intact, hindi yung parang pipindutin mo pa na may kasama joystick. So hindi ganun yung build natin dito mga kabilog. Maybe soon maglabas tayo pero hindi siguro sa ngayon. So ganito kasi yung gusto kong mangyari. Marami kasing gumagawa na mayroon ng may controller like Xbox or mga generic USB na controller. Wala naman masama doon, pero siyempre babalikan natin yung 80s, 90s na classic style talaga na nagsimula yung arcade na. Ganito. Yan. Makikita nyo, analog tsaka buttons lang. Wala kang makikita ang controller. So sa mga nag-request ng ganun, so wala akong ganun mga kabilog. So ang binibenta ko ngayon is classic arcade machine tsaka yung Gen Z na tinatawag ko. Sa akin lang nagmula yan na Gen Z tawag ko kasi wala kasi ako nakikita ang modern na arcade na classic yung style. So kung makikita nyo sa market, ako lang yung gumagawa na ganito. Awan ko lang kung may gumagaya sa akin na, pero yung kadalasan yung iba nilalagyan na lang controller. So sa akin ganito pa rin yung style. Maybe soon baka gumawa ko. Mayroong controller, hindi lang sa So yun mga kabilog, maglilinis muna kami ng mga pwedeng malinis dito tsaka doon sa warehouse. Pakita ko sa inyo sa video mamaya. At itatapusin lang kami. Okay? So yun mga kabilog, katapos na namin magtanghalian. So dito tayo sa mini warehouse natin. So kasi nakalang araw na tayo dito. Pero hindi naman inabot. Ayan, medyo maputik pa. Ayan. So ayan, maputik. Pero hindi naman pinasok itong ano natin, mini warehouse natin. Ayan, ito may ibang unit oh. Muntik na abutin ng ano. Kaya inakit na namin yung mga unit namin. Ayan, ayan. Mayroon ba itong gawa isa? Iwan. Basta itong dalawa. Ayan. Nakita namin bago abutin yung baha. Pero okay na yan siguro, hindi na ulit mababaha pagka mahumulan. First time kasi nangyari yan. Tama sa taas, mag-aayos muna kami na gamit. Magulo ko rin sa taas, alam ko eh. Kasama ko nga si ano, Insan galing province pa yan. Fresh from province. Nagkasya pa sa ano, nagdahanan. So yun yung malaking unit, dalawa. Kasama yan dun sa ginawa natin kanina. Yung pinakita ko sa inyo, Gen Z. Ito tayo. Ayan, medyo magulo lang. Gumawa tayo nakaraan. Ayan. Maglilinis na tayo dito. Tapos magpiprint siguro. May piprint ata tayo ihapon. So medyo makalat pa dito sa
printing station ko, tsaka yung mga stock. So nag-print kami nakaraan, hindi na higpit. Tapos may tulo dun sa taas. Konti, at least konti lang. Kaya meron naman mga papel para i-absorb niya yung tulo. So ayun mga kabilog, natapos na tayo sa printing area. So may nabulan tayong isa ngayong end of the week. Next week, another batch na naman. So ito, natapos natin. Ayun si Insan, natapos na lang yung mga cutting. May mga pahabol na cutting. So tinatapos na namin. So yung iba pang order, okay na. Waiting na lang sa pick-up. Tapos yung ginawa natin ngayon, another build ulit. Siguro papakita ko na sa inyo yung pag-sticker. Mamaya, pakita ko sa inyo paano ginagawa yung pag-sticker noong Arkin machine. Ayan, ito. So, emerald green yung color niya. Ito yung lalagay natin dun sa build natin mamaya. Okay? Kita-kits na lang ulit. Alright. So ayan mga kabilog, pinagpasa muna natin GNC build yan. Wala ka magbutas yung daan dito sa cabinet. Kasi isa na bala magbutas to. Nagagawa na rin naman ito. Sticker na lang ito pag magputasan. Mga kabilog, hindi ko na napakita sa inyo yung nangyari dun sa GNC. By the way, tapos ito yung last, ito sa 7. Tapos yun, ayun, ginagawa ni Insan yung kahapon binubutas namin. So tatapusin namin ngayon yung week. Minunti ka pa ibang parts para matapos ito. Ito, shoutout kay Podcast. Ayan. So ito ready na to for delivery. Itong mga to, itong malalaki na yan, 43 inches yan. So gagawin natin ng vlog yan, kung paano naging ganito to, or ano yung naging update dito sa GNC na to. So social space yan, shoutout sa inyo. Yan, so tatanggalin na rin natin to. Ayan. Ayan, so okay na yan. Ayan. Pati mga bagong build natin, update na build. Naka acrylic edging, acrylic pala yung header, tapos rubber edging na siya. Yan yung mga nitong build natin. Tapos pag GNC may timer sa gitna talaga. So isa lang yan yung timer na yan pagka nag-build tayo ng GNC. So ayan, update na lang mamaya kung ano yung matatapos namin. So tapusin lang muna namin to. Okay?
good morning mga kapilog. Today Sunday. So, wala tayong build. Pag Sunday, rest day natin. So, ayan yung mga build natin nakarampa. So, ayan may pending tayo isa. So, may mga pending pa uli next week. Pagka Sunday, relax muna. Wala mo ng build pagka Sunday. So, by next week or next bukas, tuloy na naman yung mga build na parating. So sa mga interested naman, message na ako sa Gigabit Tech at gusto nyo makapag-avail tulad nito ni Social Space. May sarili siyang design. Kung ano gusto nyo yung design, ipalagay natin doon sa gusto nyo. Okay. So today Sunday, so pupunta muna kami doon kay Mother para bisitahin siya tapos simba. So ganun ginagawa ko pagka Sunday. So pagka may immediate order naman, tatapos namin na maaga. So yun, kita-kits na lang doon mamaya at check natin. Pilik ka ba? Oo, mapamili dito. Lagi unang ako. Aw. Malagay sayang ba kay daot magayanta na na. Ano ako, daot magayanta kaya dugay na humol. Dapat pala pinagsilanting yung paglalagay, no? Kaya abante. Abante may. Papalat kami ng lupa. So what's up mga bilog? Today is Monday. So kahapon relax time natin. Ngayon naman another grind for today. So ganito lang pagka Gen Z build yung ginagawa ko. Tapos si Insan na sa kabila gumagawa ng box. So nagpa-fabricate siya, pinipinturahan na lang. So okay na kasi yung box buo na siya. Ang ginagawa niya, pinapakinis na lang niya tapos masilya and pintura. So kung may naririnig kayo ngayon na nagpopok-pok, si Insan yun, siya gumagawa ngayon sa kabila. So tayo naman, tayo ang gumagawa sa mga program or system na ginagawa natin. Tulad nito, na kine-configure ako, ito pakita ko sa inyo. So ayan, by the way guys, Gen Z build to. So Ryzen. So lahat ng build ko mga kabilog na Gen Z build or modern ay puro brand new parts. Hindi tayo nagkikumukuha ng mga second hand parts. So lahat ng build ko mga kabilog, all brand new. Kaya medyo pricey lang ng konti yung price natin sa mga arcade. So ito sa likod, kino-config ko muna bago natin i-attach to sa mismong arcade box. Ayan mga kabilog, ito yung mga gamit kong parts sa Gen Z. Ayan, pakita ko sa inyo yung sample ng box. Ayan. So B450 na Bystar. Ayan. So hindi ko kailangan ng mga branded na motherboard kasi Gen Z arcade lang naman bibuild natin dito. Ang importante sa lahat, naka 16 GB RAM ka. Yan, T-Force yung gamit natin. Tapos Ryzen 5 4600G. Tapos gamit natin power supply is YGT. So sa mga untrusted pa rin sa power supply na YGT, matagal ko itong gamit yan. Nasa kanila na yan kung paano gamitin at kung paano i-maintenance yung ganyang power supply.
So, sinasabi nilang guarantee sabog daw itong power supply. Depende na sa inyo sa paggamit nyo. Okay, may video tayo dyan sa pag-vlog, pag-unbox ng power supply na to. And meron tayong SSD. Ayan, ito yung gamit nating SSD. So, isang 128 tsaka 500 GB. Ayan. So, dalawa yung gamit nating SSD mga kabilog for operating system tsaka for gaming dun sa storage na mga games. So, ang gagawin ko na lang kasi is i-config ko lang to. Ayusin ko lang yung ito yung booting niya. Tatanggalin ko yung logo tapos naka-passboot siya para hindi na lumabas yung mismong yung MOBO. Tapos yung RAM natin i-set natin sa manual. Ayan. Isa 32 MHz yung RAM natin. So, i-max lang natin siya. Pero ako hindi ko minamax. 3133 lang. Ayan. Tapos save and exit. And then mga kabilog, ito yung games ko na 1TB na ilalagay natin. Pero 500 GB lang kasi yung request ni client. So yung kalahati nito, yun lang ang may ilalagay natin. So i-transfer natin siya ngayon. Ayan. And then pag ito mga kabilog, dito na rin ako nag-edit ng mga layout ko. Ito sa Canva. Ayan. Dito yung mga image na gamit ko. Sa mga sticker. So dito ko lang siya ina-edit pagka ganito mga weekdays na ginagawa ko. Baga daily grind ko ba. So ito na yung parang pinaka-work ko sa ngayon. Pero wala talaga akong trabaho. Sideline ko talaga to since nung may trabaho pa ako. So ngayon na wala na kasi yung trabaho, pinokus ko na lang to sideline. At least okay naman. Nasa sustain naman yung pangailangan ko sa pamumuhay ko. Ayun. So ito yung daily grind ko ginagawa. May papakita ko sa inyo sa kabila kung ano ginagawa ni Insan. Kasi ngayon, ito, papakita ko. Punta tayo dun dito sa kabila sa may, sa motherboard na to. Itong system na to. Yan, nag-load na. So, yung operating system kasi, na-clone ko na lang. Gamit yung cloner. May cloner kasi ako na hardware. I-clone na lang yung operating system. Then, sasalpak ko na lang yung games. Ito lang, kokopyahan ko na lang ng games. Ito, sasalpak natin to. Papakita ko sa inyo. So, ganyan ko siya ginagawa. So, dito naman sa sa mismong computer, sa Gen Z build natin ito. Ito yung Gen Z build. So, meron tayong 1TB na games. So, hindi pa lumalabas yung 500 GB. Punta tayo sa disk management. Okay, disk management. Dito kasi lalabas yung 500 GB na storage. Ayan. Tapos gagawin natin siya letter D. Ayan. May format kasi yan kung ano letter dapat yung storage mo. Tapos kakopy na natin yung games dito sa blankong SSD. And kakopya tayo dito sa system na ito yung mga games tsaka yung system na gamit ko. So by the way mga kabilog, ang gamit kong system is Retrobat or yung front end. Yan. So 397 GB. Tapos yung the rest na matitira, pupunuin natin kung ano yung mga games. So mamaya pakita ko sa inyo. Pagtapos na to, kita-kits na lang and punta tayo sa kabila para makita nyo rin doon. So tara mga kabilog, punta natin sa kabila kung ano ginagawa ni Insan. So siya kasi gumagawa ng mga box ngayon. So pakita ko sa inyo kung ano yung update sa mga nakapag-order. So medyo maputik pa yun kasi nakaraan binaha kami dito. Ayan. Ayan. So ito, titirahin na rin ito kakatapos ng masiyahin tsaka linisan. Titirahan yan. Ayan. Ang ginagawa ni Insan. Ayan. Ito, kahit gilid na lang. Hindi na isama sa ano. Ayan. So yung mga hindi mga stikiran, itirahin na natin tira. So magaling gawin natin naman the battery lang na spray gun. So pati likod pipinturahan yan para black lang.
Tapos, konti na lang pala yung stock. Konti na lang. So, sa dalawa. So, may mga stock na kasi akong box. Para sa sunod, pipinturahan na lang. Ito, mamasilihan na lang to. So, 2, 3, 8. So, meron pa tayong 8. Tapos itong dalawa per delivery to. Yan, dalawang malaki. Ito yung project ko dating 4 players. Hindi pa natutuloy. So, iniisip ko pa kung ano yung mga game na ilalagay dyan. At ayusin ko pa yung mga box. Siguro mga kabilog, tapusin ko na itong vlog na to. Hindi ko na papatagalin. So, kita-kits na lang sa next vlog. At stay tuned lang kayo. Okay? So, don't forget subscribe to James TV. And hit notification bell para pag nag-upload ulit ako ng mga ganitong videos or techniques videos ay mantay kayo. Alright? Bye-bye!